Ang pugot na walang ulo. Sa isang liblib na baryo sa hilagang bahagi ng Ilocos, may isang kwento na tumatak sa bawat isa na nakatira roon. Isang kwento ng takot at pangarap na hindi natutupad. Ito ay tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang pugot. Isang kaluluwa ng isang tao na pinugutan ng ulo at naghahanap ng kanyang ulo upang magkaroon ng kapayapaan. Hindi matatawaran ang galit na hatid nito sa mga nakatagpo, at ito ay madalas lumabas tuwing gabing madilim at mahangin. Walang nakaligtas sa galit ng pugot, at anumang oras ay maaari itong magpakita upang manghuli ng biktima. Ang kwentong ito ay naganap sa isang malamlam at maginaw na gabi sa buhay ni Luis, isang binatang lalaki na nakatira sa isang maliit na baryo sa Ilocos. Madalas siyang maglakbay patungo sa bayan upang magtinda ng mga produkto mula sa kanilang sakahan. Siya ay matapang at hindi naniwala sa mga kwento ng mga matatanda na nagpapakita ng nilalang na tinatawag nilang pugot. Isang araw, habang ang araw ay palubog na at ang hangin ay nagsisimula ng magdalang lamig, naglakbay si Luis patungong bayan upang magtinda ng mga prutas. Naisip niya na maaga siyang makauwi upang makapagpahinga at makasama ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang gabing iyon ay magiging iba sa lahat ng kanyang mga paglalakbay. Habang binabaybay ni Luis ang madilim na kalsada sa kabubatan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang presensya. Ang mga puno na dati buhay at luntiang ang mga dahon ay tila nagiging anino sa dilim. Ang mga sanga ng mga puno ay parang mga kamay na gumagalaw, at ang hangin ay malamig na may kasamang kakaibang amoy, isang amoy na parang dugo at pagkamatay. Tinitigan niya ang paligid ngunit walang anino ng tao o hayop. Lahat ng siya'y marinig ay ang mahina at naglalagos na tunog ng mga paa niya sa madamong daan. Habang naglalakad, narinig niyang may tila alingawngaw ng isang mahinang tunog. Isang tunog na parang may umiiyak na bata, ngunit mabilis itong nawala, at pinalitan ng isang tahimik at mabigat na katahimikan. Pinilit niyang huwag pansinin, ngunit ang tunog ng pag-iyak ay bumalik at unti-unting lumakas. Mabilis na tiningnan ni Luis ang direksyon kung saan nagmumula ang tunog, at doon niya nakita ang isang kakaibang nilalang na tila hindi tao, kundi isang malupit na halimaw na may napakalaking katawan at galit na galit. Ang nilalang na ito ay walang ulo, tanging isang katawan na lumalakad at naglalakad patungo sa kanya. Ang mga mata nito ay walang ekspresyon, ngunit ang galit na nakatago sa nilalang na iyon ay kitang-kita. Ang pugot ay isang nilalang na pinugutan ng ulo sa isang napakasakit na paraan, at mula noon, hindi na ito matahimik. Ang galit na nararamdaman nito ay walang katapusan, kaya't walang sinumang naglalakad sa gabi ang ligtas mula dito. Ang pugot ay hindi na kailanman tumigil sa paghahanap ng ulo ng ibang tao upang mapunan ang kanyang sariling nawawalang ulo. Habang tumitingin si Luis, naramdaman niyang parang may puwersa na sumusunod sa bawat hakbang niya, at naririnig niya ang tunog ng mabibigat na yapak ng nilalang na tumutunog sa bawat hakbang nito. Ang katawan ng pugot ay tila naglalakad na walang alinlangan at puno ng galit. Ang dilim ng gabi ay mas lalong lumalim, at ang mga ulap ay parang nagbabalak na sumik at magtakip sa buong kalangitan. Sa bawat hakbang ng pugot, naramdaman ni Luis na ang bawat oras ay nagiging mas matagal. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, kundi tumakbo na lang at magsimulang magdasal. Pero ang takot ay nalamang siyang tinatablan ng matinding kaba. Ang nilalang ay patuloy na lumapit, at habang siya ay tumatakas, narinig niyang may isang malakas na tunog ng hangin, isang sigaw na hindi niya kayang i-describe. Mabilis siyang tumakbo, ngunit naramdaman niyang ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod sa kanya. Tila ba may bigat na dumarating mula sa likod? Nang humarap siya, natuklasan niyang ang pugot ay naroon na, at para bang ito'y nagsasagawa ng isang ritual na tatapusin ang lahat ng buhay na daraan sa kanya. Ang pugot ay walang nararamdamang awa at patuloy na naglalakad patungo sa kanya hanggat hindi makakakita ng ulo na magiging kabahagi ng kanyang katawan. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na kubo sa tabi ng kalsada, ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, naririnig niya ang pugot na humahabol. Sa bawat pagsubok ni Luis na tumakas, ang mga paa niya ay parang hindi umaabot sa kanyang destinasyon. Nang siya'y magtangkang pumasok sa bahay, naramdaman niyang tila nagdilim ang buong paligid. Hindi na siya makagalaw. Si Luis ay naging isa na sa mga kwento ng pugot, isang kaluluwa na hindi kailanman natagpuan ang kanyang kapayapaan. Ang kwento ng pugot ay naging aral para sa mga kabataan ng baryo. Patuloy nilang isinasalaysay ang kwento ng isang kaluluwang naglalakbay sa dilim ng gabi, naglalakad na walang ulo at walang katahimikan.
Ang takot na dulot ng kwento ng pugot ay nagsilbing babala sa lahat na mag-ingat sa mga paglalakbay sa gabi, dahil hindi lahat ng nilalang sa dilim ay may mabuting layunin.